May bagong sistema sa pila ng mga deboto para sa pakalik sa Quirino Grandstand para siguruhing walang sumasalubong ng mga tao sa andas kapag nagsimula na ang traslasyon. Kabilang yan sa paghahanda para mas mapabilis ang prosesyon ng Puong Jesus Nazareno na target matapos sa loob lamang ng 15 oras. Nakatutok si Darlene Kai. Ganito ang magiging formation o pwesto ng mga pulis na magbabantay rito sa Quirino Grandstand sa Biyernes. Nagsagawa ng walkthrough ang mga kawani ng PNP kanina bilang bahagi ng mga paghahanda para sa taunang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Ang PNP magde-deploy ng mahigit 18,000 pulis. Kasamang 1,000 pulis na magsisilbing intelligence operatives na magbabantay sa paligid, pati ang 800 pulis sa Hijos del Nazareno rin kaya sasama sa mismong prosesyon. We have requested the national headquarters for the suspension of the permit to carry firearms outside residence effective January 8 to January 10 po. And aside from that, ni-request po rin po natin na i-represent tayo dun sa NTC for the signal disruption doon sa areas kung saan po gaganapin po yung translation. On the D-Day po, yung sa signal disruption. On that particular place kung asan po yung andas. No-fly zones po, ni-request din po natin na i-request nila sa CAAP po, yung no-fly zone. Especially in the use of drone po. Inihanda na rin ang Quirino Grandstand para sa pahalik at traslasyon. Nasa huling bahagi na raw ng mga paghahanda itong entablado sa Quirino Grandstand para sa traslasyon sa Biyernes. Dito sa Quirino Grandstand ginaganap yung Misa Mayor at dito rin nagsisimula yung traslasyon na dinadaluhan ng milyon-milyong mga deboto ng Poong Jesus Nazareno taon-taon. May bagong sistema sa pila para sa pahalik sa imahe ng Poon sa Quirino Grandstand. Dati, pumipila ang mga tao sa Calao Extension, tapos lalabas sa Katigbak Drive pagkatapos masilayan ang imahe ng Poon. Ngayong taon, isasara ang Katigbak Drive kaya kailangang mag-U-turn o bumalik ng mga deboto para makalabas uli sila sa Calao Extension. Yung ibang deboto, pagbaba ng Katigbak Driveway, hindi daw umaalis. Naghihimpil na ron at sila actually yung sumasalubong sa ating andas. Ipatutupad ito para masigurong walang sasalubong sa andas at mas mabilis na makauusad ang prosesyon. Target ng pamunuan ng Quiapo Church na matapos ang traslasyon sa loob ng 15 oras. Mas mabilis sa mahigit 20 oras noong nakaraang taon. Kaya hanggat hindi pa nakalalagpas ang andas, hindi papayagan ng mga deboto sa bahagi ng Ross Boulevard at Padre Burgos. Ayala Bridge, kahabaan ng Carlos Palanca hanggang Globo de Oro, Solano Street at Padilla Street. Ang MMDA magde-deploy ng mahigit 1,000 kawani ayon kay dating PNP Chief Nicolas Torre III at bagong General Manager at tagapagsalita ng MMDA. Meron tayong mga nakahanda na rin na mga rerouting, nakahanda na rin yung iba pang mga alternate routes na ibinibigay natin. Close coordination, isang unit lang ang nagtatrabaho rito. It is the government. Full blast naman yan, on schedule yan. Walang pasok sa lahat ng antas pati sa lokal na pamahalaan ng Maynila sa Biyernes ayon kay Manila Mayor Isko Moreno. Pero siniguro ng LGU na patuloy ang operasyon ng mga may kinalaman sa peace and order, emergency response at health services. May ipatutupad ding liquor ban sa lahat ng nasa 500-meter radius ng Quiapo Church at ruta ng traslasyon. May total ban din sa paggawa, pagbebenta at paggamit ng mga paputok at pailaw sa Maynila mula January 8 hanggang January 9. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.